to Solo Living PH Hub! Podcast natin to! Hi, I'm Aubrey. Hi, I'm And Erin. hi, I'm Ayin. So, kami yung mga moderators or admods sa Solid Living PH Hub. And we are here to share our experiences, stories, and also to inspire other people, especially yung mga bago sa Solid Living Life. And for our very first podcast episode, we are going to talk about how we started our solo living journey. Okay, so to start, So, what's Oh. your kwento? Anong Chika mo na yan. Oo, what's your kwento? Chika mo na yan. Paano ba nag-start yung solo living journey ko? Actually, last year lang ako nag-start. And it's because, first, yung job ko is more on online work. But I'm from the brownout capital of the Philippines. Mindoro! Shout out, Ayun. Mindoro. Tagasan ka ngayon? Taga Batangas na ako ngayon. Ah. So, ayun. And because of that, kailangan ko lumipat. So first, lumipat muna ako sa Cavite, which is, nandun kasi yung grandparents ko. Pero, hindi ako masaya na may kasama sa bahay. Pero goal ko talaga mag-solo living. So yun, nag-decide ako to live alone. So basically, wala masyadong drama yung backstory, how I started. Kayo, how about kayo? Paano nag-start yung solo living journey mo? Mas interested Feeling ako ko, dito at ano. feeling ko sa akin yung may pagka-clown. Then, kidding aside, yung nag-joke talaga sa akin to push na mag-solo living ako way back. Kasi to be in total, 3 years na ako solo living. So, yung nag-joke talaga sa akin, bukod sa, lahat naman tayo may drama-rama sa hapon. Ano bang sabi na, ayun, generation trauma. Ay! Pero yun, sa akin kasi bukod sa generation trauma, siguro nag-fill up na lang din sa akin. Kasi broken-hearted ako, di pa nakakatawa. Sure yan. So yun, broken-hearted ako kasi parang, kumbaga, wala na akong peace sa bahay. So naisip ko, talagang na-push through na ako kasi matagal ko nang iniin talaga na bumukod ako. So kasi nga dahil na, alam mo na, family matters. I don't want to summarize that din. Ayun, parang nag-joke sa akin is broken-hearted talaga. Parang doon ako ma-push limit na sabi ko, wala na nga akong peace dito sa bahay. Paano ko maka-move on? So, ayun talaga. And then, yun, I have best friend previously, yun, parang una siya ng solo living. Parang sinabi niya sa akin, oh, dito ka muna sa place ko, 1 month trial, free trial. Parang Spotify, ano? Yes, oo. Spotify subscription 1 lang, month free trial, guys. 1 month. Tapos yun, so syempre, nasa kasagsagan ako ng moving on eh. And then, suddenly, yung katabing unit niya, umalis. So, ayun din yung time na nagde-decide na ako, so trip mo na ba dito? So, to be specific dun sa location, I got the place in Baliwag, Bulacan. So, kapitbahay ko yung best friend ko. And then, eto nga sinabi na to ng best friend ko, uy, umalis, ganyan. Tapos sabi ko, sige, pero magkano? So, syempre, alam mo, impulsive tayo eh. Gusto mong mag-move out, pero wala. Alam, saan ako magsisimula? Alam ko lang na ganyan. And then, it comes out na sabi ko, o nga pala, naalala ko na may savings kami ng alam mo na, yung Parang dapat topic natin yan sa next podcast episode. Of Clown era. clown era, oo. So, paano nagsisimula ang ayun, ang pagiging clown natin. Oo. pero ayun talaga. So, dahil sabi ko, paano ko mag-i-start? And then naalala ko na talagang yun. Na syempre, from my past experiences relationship din, nagkaroon kami, nasa almost... Paano ko sasabihin? Well, no, Basta sige, yun. disclose. Oo. Next time, kasi ma-out of topic eh. Pero yun. Parang maganda nga yun for next episode. Para gano'n, charot. Pero Abangan yun. nyo na lang, guys. Yes, abangan nyo na lang, guys. Parang feeling ko ibang mood yung magkwento. Feeling ko sa akin to, charot. Hindi, pero ayun, yung so nagkaroon kami ng savings ng ex ko na. And then, yung mga plans namin, nabuntik na kami bukit ng bahay at all, and then for a wedding. Doon ko kinuha. Kasi nagkahatian eh. Ayun. So yun, sabi ko, may pang-move na. Ayan, so doon na nag-start and the same time yung work ko din that time, sakto work from home ako. So parang ilang years din akong naka-work from home setup.
So parang ngayong year lang ako, or dahil nga kasi latest yung ano. So 1 year pa lang akong naka-hybrid setup talaga sa work environment. To be honest kasi, umay din talaga na naka-work from home. Ewan ko not applicable din naman sa lahat. It's just that na-maintain ko yung work at home setup para maging same talaga yung life ko. Pero naman, naiintindihan kita. Travel, yeah. Naiintindihan kita kasi, I've been working from home for the last 4 years. Diba? Oo. Parang minsan nga mababaliw ka, girl. Ay, sabi ko, minsan lalo na mag-isa ka, sabi ko, sabi ko, mag-chat ako na, asan kayo? Alam mo, totoo yan. Kasi, alam mo, umabot na rin ako sa point na, yun nga, nung nagsolo ako, Oo. tapos work from home ka pa, alam mo yun, nakakabaliw. Totoo yung sinasabi nilang cabin fever. So, ang ginagawa ko, Oo, true yan. para lang ma-reset yung utak ko, pupunta, grocery, supermarket, Yes, sa palengke lang, exactly. para lang ma-reset yung utak ko. Or somehow kasi, dahil 1 ride away lang yung apartment ko to Manila for bus. So, nagbabas ako kahit ang mahal din ng pamasahe. So, sabi ko din yun. And then, luckily, nitong months, dahil 3 months ulit ako, nasa back to Manila na ulit ako. Dahil nga yun, yung pops ko, kalat-kalat na rin kami. So, though relative house yun, pero mag-isa pa rin ako sa bahay. So, eto na pa rin siya. Solo living pa rin naman. Applicable pa rin sa akin, guys. Ano ba? Kasi literal kang solo. Oo, girl. Sobrang laki ng bahay oo. niya. Nakakaloka, diba? Lalo ngayon, hindi ko alam. Kasi minsan nga, tinatakot na rin ako nung makakausap ko. Sabi ko, kahit takutin niyo ako, kaibigan ko sila. Ay, nagkatakutan pa nga. Wala pang November, chat. Ayun, ikaw naman, ay... Ako, dumating lang ako sa point ng buhay ko na na-realize ko, adult na ako. So, ako very proud naman ako sa edad ko. I'm 33. Wow. And 33. Age reveal ba? Age reveal? age reveal. Hindi. Pero Ayun na ano bahala, kasi, 18 charot. Eh siguro, sabi nga nila, medyo late bloomer ako. I was in my, almost in my 30s when I realized na maybe it's time for me to get out. Wala namang anything in particular sa pamilya kasi lahat naman tayo, meron naman tayong our respective families. But siguro it just stemmed out of love and concern. Kasi lumaki ako sa grandparents, especially may lola. But then I realized na hindi naman ako forever na aalagaan ng lola ko. Gusto ko naman na, gantong edad ko, wala na siyang intindi. She gets to enjoy the remaining, her years na walang iniintindi na, may hinintay siya na umuwi from night out, gano'n, or from labas, gano'n. So, yun. Tsaka I realized na siguro the best way for me to learn, to be an adult, is by going out. Like, moving out of the house, learning life on my own. Ganon. So, nakakatawa kasi, honestly, pero hindi ko ito ina-advise. So, ginawa ko, like, January, this year, yun, nakahanap ako ng sarili kong apartment. And that was also my first job, first month rather sa bago kong work. Wala akong ipon. And again, hindi ko siya ini-encourage na kung nagbabala kayo mag-solo living, iba pa rin yung may ipon. Pero yun, talagang naglakas loob lang ako. Yes. Thankfully, the time naman na yun na medyo tumatransition ako, meron akong kaibigan na inatiran niya muna ako temporary sa place niya. Ayun. And then, nung nakahanap na ako ng apartment, lumipat ako. And, nakatuwa kasi, yung apartment ko, kasi, pinagpa-pray ko dati na, Lord, kung makakahanap ako ng sarili kong lugar, yung gusto kong maging safe space siya, hindi lang for me. Hindi para din sa mga bibisita sa akin, gano'n. So, natutuwa ako kasi eventually, nag-join ako ng SLTH, naging active ako sa community. And Tapos may now, mga dumadalaw. Natutuwa ako kasi yung consistent yung feedback nila na, uy, ayun, alam mo kung napapasyal ako sa bahay, nare-relax ako. Kasi it's something na talagang pinagdasal ko. Na, safe space. Oo, safe space. So, gano'n. So, wala akong ipon, wala akong nakahanap lang ako ng apartment na swak din sa budget ko, sa preferences ko. Nag-move in na ako doon. Nag-start ako yung mga gamit ko, like galing na sa kwarto ko dati, sa bahay. Yung ref ko, second,
Actually, third hand nga kasi hand me down pa yung kaibigan ko. Tapos yun, may mga nagpigilan ng konting gamit. So talaga nag-start ako like with nothing. Tapos yun, ayun, unti-unti nakapag-ipon, na-arrange ko na yung bahay ko. Ako like yung gano'n. So yun. So actually, that leads me to my next question. Ano yung mga growing pains ninyo nung nag-start kayo mag-solo living? Ikaw. Ako, siguro no first few months, backstory, because of that, kaya rin nabuo yung solo living page. Like, I used to be independent my entire life. Like, lagi akong naiiwan sa bahay, kaya kong magluto, kaya kong kahit anong gawain. Pero iba pa rin pala talaga kapag ka mag-isa ka na. Tama. Kasi nung college ako, lumalayo ako sa family ko. Lagi ko kasama yung mga friends ko. Like, kasama ko sila sa apartment, kasama ko sa boarding house, ganyan. Pero nung mag-isa na ako, parang doon ako nakarelate yung cabin fever. Dati kasi parang ang goal ko is magkaroon ako ng sariling space. Pero nung nagkaroon ako ng sariling space, parang siya naging suffocating. Ganun siya. Parang naging routine yung ginagawa ko, everyday wake up, work, ganyan. Basta naging paulit-ulit siya. Tapos, another struggle is malayo ako sa family ko. Tapos malayo ako doon sa mga close friends ko. As an introvert, sobrang limited lang talaga yung numbers ng friends ko. So parang sabi ko, ako lang to. So paano ako hihingi ng tulong sa kanila? Anong gagawin ko? So dapat kailangan ko ring matutuhan paano suportahan yung sarili ko. And yun, doon nag-start yung solo living page hub kasi nagkaroon ako ng down moment. Naghahanap ako ng community, tapos wala akong makitang update. So you decided to create your own community. And look us up. Diba? Yun, kayo, ano yung yun yung first lang yung parang major struggle ko so far. Kayo. Ako siguro, yung major struggle ko. Ewan ko ang penti nitong pakinggan or what. Pero kasi, I used to be na hinahatid sundo ako. Until sa nag-work ako, hatid sundo. Alam ng mga friends ko yan, tsaka ng mga pinsan ko. Kasi, like, alam nila, ay nako, si Eri, papaalam na naman kay ganito sa nanay mo, bla bla bla, gagamitin yung si ganitong kaibigan pang sanghalan. So, naging struggle ko siya nung ano. So, every time na, until now, such na, kaya that's why kumuha na ako ng driver's license. Alam mo na, So, as a case, riders. Kaya talaga, pero struggling pa din sa drivers kasi manual yung sasakyan. So, I'm having a hard time. Nagko-contemplate pa ako, automatic ko yan. Uy, pero Mari, actually magandang mag-start ka sa manual kasi Yes, pag ayun nga. na-master mo na siya, madali ka na mag-transition sa automatic na Ang struggle ko kasi, the reason kung bakit ako nagko-contemplate, kasi marunong naman ako mag-drive, pero automatic. Ang mangyayari kasi sa akin, transition, automatic to manual. So, hindi lang tulbahay yung transition. Skills din pala, no? So, yun. Isa sa naging struggle ko yun, especially pag rainy season, talagang alam ni Lord bakit lagi ako umiiyak tuwing umuulan. Pero sasabihin ko, especially pag naabutan ako ng malakas na ulan, tapos kumukulo, kasi may phobia ako, secret lang yun, guys. May phobia ako sa kulog. And then yun, so pag umuulan, talagang may times na hindi ko alam, na anxious ako, hindi ko alam kung sino lang kinakapitan ko tao or what, just to, alam mo yun, may maganon lang ako na, hey, gusto ko lang samahan, wait lang po. Tapos yung worst case pa is last year, December, grabe, galing akong party. Kasi naman yung year-end party namin. So, malayo pa yung pinanggalingan kong lugar, like Valenzuela yung place. So, nabutan na ako ng malakas na ulan na nasa Cubao na ako. So, sabi ko, shucks, sumuulan. So, may boyfriend ako that time. Tapos, yun nga, yung, ano ko pa, matawag dito. Gustuin ko, sabi ko, nabutan na ako ng ulan, malapit na ako. So, yung feeling na so near yet so far, nandun. So, I have a think na sabi ko, ay, tulog na siya. Kasi late na talaga siya. Like, 12 midnight to 1 a.m. na. So, grabe yung ulan nun. Tapos, umiiyak na ako kasi sabi ko, shucks, walang magsusundo sa akin. Ganun yung feeling ko. Kaya sabi ko, sabi ko, independent ako pero may part of me pa rin sa akin na nasanay ako. I used to it na hatid sundo ako. Doon, kaya kong mag-commute.
kaya kong umuwi mag-isa. Pero kasi nasanay ako ever since from elementary. Kasi malapit lang yung school sa bahay, like walking distance lang, just to give an idea. Doon nung high school ako, ang school ko is sa Makati din, sa Manila. So, ganun. Pero kasi 1 ride away lang, like PNR. So, pagbaba mo, tutuban, dito na rin sa bahay. So, hindi siya yung katulad na long journey like Antipolo or Novaliches na ngayon. Especially pag hindi siya accessible for me, na walang masakyan. Sige, iwan mo ako sa accessible. Pero kung hindi accessible, girl, lalo na umuulan, iiyak ako. Mag-pray na lang ako. Kaya yun yung pinaka-struggle ko nung nag-solo living ako. Lalo na nung nasa Bulacan, naabutan ako ng ulan. So wala akong choice. Tapos baha. Actually, I was about to ask you that. Kasi di ba may mga lugar sa Bulacan na Bahain. So, paano yun pag, halimbawa, umuulan ng malakas? So, Wala naman tayong no choice eh. So, what I choice doon na napil sabi ko, I think, parang minamindset ko sa utak ko na lang na, no, strong independent ka, di ba? Pinalaki ka ng sex bomb na lumalaban. Parang ganon. So, ganon na yung ko sa ko, na kaya mo yung mga ganitong bagay. Inaano ko na lang kahit may me sa akin na, shit, naiiyak ako. Sunduin niyo ko dito. Kasi may ganun akong warnos na kami pasundo ko. Ganyan ako. Lalo na kasi madalas nagsusundo sa akin, hatid sundo. Even college or nag-work na, ang work ko na sa Mandaluyong. Nasundo ako ng tito ko, which is ayun yung bahay na inis na yan. Which is nasad ako nung nag-states na yung tito ko. Kasi siya yung madalas na nag-hatid sundo sa akin. Kaya nung last week niya noon, dapat nga ihatid niya pa ako sa work yun sa may kawayan. Pero dahil nga coding yung sasakyan. Sabi ko, hindi mo kaya ko na pumagay sa sure ka, hindi kayak. So parang alam nila. So ayun yung pinaka major struggle ko nung nag-solo living ako. Lalo na kapag baha yung dadaanan ko. Dahil nga nasanay ako na hinahatid sundo ako. Siguro hindi, naging part ng standard. Kaya So, ayun, isang struggle ko yun. Pero there's naman kasi, dahil siguro natutunan ko lang, dahil may akong gumana. Kasi hindi lang naman sa paggala, and at the same time, yung pagiging independent. Minsan, hindi napapaisip ako too much independent dahil nga, dating sa iba is sophisticated na dito, girl, ang dami ng alam. Kailangan pa ba ng tulong? Gano'n na. Kaya sabi ko, kailangan ko rin naman ng tulong. Hatid sundo ako. Ayun. So far, ayun yung ko talaga, solo living. Until now. Bago mag-add si Mari, meron pa akong isa pa lang naisip na recently ko lang na-experience. Actually, kanina lang. Sleep paralysis. oh my gosh. Sobrang lala ako mag-sleep paralysis since nag-start ako living alone. Parang from solo living to solo. Solo! Alam ko yung November, pero yun yung isa sa Yes. current struggles ko rin. Hindi ko alam paano siya ma-end. Kasi parang hindi siya masaya. Totoo. At sobrang nakakatakot din at the same time. Kasi syempre, walang magigising sa akin basta-basta. Ako lang to. Tapos wala rin naman akong pet na nakakasama right now. So, ayun. Ikaw, Mare. Bago pa babalik. Alam mo, yung sa akin, simple lang. Yung food storage. Kasi yes, as you can see, mahilig akong magluto, mahilig akong kumain. And honestly, yun yung takot ko. Ayoko uuwi ng bahay nang walang pagkain. So, nangyari sa akin was, hindi ko nakuha kagad yung ref ko kasi kinapuso ko ng pera na na-short ako sa funds. So, I had to wait for the fund replenishment bago ko mabayaran yung kaibigan ko. Kasi yun nga, nangyari sa kanya was nag-upgrade sila ng fridge. Binenta niya sa akin yung yung fridge niya. So, ganun. Problema ko yun kasi while waiting, napapanisan ko ng pagkain. Yeah. Alam mo yung bad trip din talaga yung feeling niya. Kasi syempre, Kasi may nilook forward ka na food kasi, may food ako sa prep, no? Tapos pagtingin mo, ay, panis na. ayun nga, kasi mas naging magastos siya more than matipid. Kasi, magastos kasi dahil hindi mo siya ma-store ng maayos, kasi sira. Yes. So, pag nasira, dispose agad. So, bili ka na naman ng bagong hanggang sa dumating yung storage mo, yung fridge mo. So, ganun. Ako kasi, syempre, that time, medyo tipid. Tipid ng sinturon dahil nga kaka-start pa lang. So, tiniis ko yan. Siguro mga isang linggo din mahigit. But then again,
Oh, another thing pa, part ng growing pains ko, nung nag-start ako mag-solo was yung pagbubuhat ng mga gamit. Same! Pagbubuhat ng gamit. Kasi, Buti na lang, pinalaki tayo ng sex. ayun, pero thankfully naman, like, may mga tumulong sa akin na maglilipat ng, like, yung higaan, yung ref, gano'n. Pero hindi rin pala biro pag kayo ikaw na lang na, ano. Lalo na nung nag-move out ako, grabe doon ko naramdaman, te. Kasi siguro, dahil nga, hindi ko naramdaman kasi nag-moving in ako dun sa apartment ko. Paunti-unti. Like, may kasama ko kasi kapitbahay ko yung best friend ko eh. Eh ngayon nag-move out kasi nauna kasi yung best friend ko, parang nauna na siya umalis na rin sa Yuli. So wala na rin akong kasama. Doon ko naramdaman na, shit nga pala, wala na pala akong kapitbahay. Hello? Yeah, diba? But on the bright side, I think that is also a learning experience. Yes, totoo. Sometimes we need to be isolated or we need to be on our own in order for us to learn life Mm-mm. skills, most Yes. especially. Technically, life skill yung mga natututunan natin during solo living on your own. Diba? Like frankly speaking din, paghuhugas, paglilinis, pagluluto, life skill yan, guys. Kailangan matutunan yan. Hindi yan hindi yan talent. Life skill yun, girl. Diba? Ano, naalala ko dyan, bigla idol ako. Kasi, nung bata ako, talagang lagi niya nire-remind sa amin no, na pag marunong kang magluto, kahit gano'n kasimple, kaya mong magluto. Buhay. Exactly. Sabi din sa akin yun ako. Kaya yun lang din ang thankful ako kasi medyo nakabawas naman siya sa expenses. Kasi yun, marunong ka magluto. Kaya mong mag-gisa ng gulay and which I think is still much cheaper compared to when you're buying or ordering from Grab, Totoo. Food Panda, ganyan. Kasi yung price pa lang na bibilhin mo outside, ilang meal mo na rin yun. Totoo. Like, worth 500. Ewan ko, 1,000. Ilang meals na din magagawa mo. Kasi may iba, 1,000, 1 meal pa rin. Diba? Totoo. Now, So, parang siguro dun sa mga gustong mag-solo living, isa yun sa dapat nilang paghandaan. Like, Budget. kailangan nilang matutuhan. Budget, Budget of course, talaga. and life skills as in pagluluto, paglilinis, paglalaba, Tsaka- pagpipit, Girl, lahat na. wala nang maglilinis at magluluto para sa'yo. Walang na gigising sa'yo. yeah, True. exactly. Sariling sikap lahat. And since this is our very first podcast episode, let's stick to the theme. What are our firsts? So, when you guys started your solo living journey, what were the first items or home items rather you bought? And what are some home items that you can recommend, especially dun sa mga nagka-transition na to solo living? Sa akin is, kasi nung nag-move out ako or nag-start ako mag-living alone, halos lahat ng gamit ko is bili. Kasi wala akong nadala galing sa bahay namin. So first, siguro, sobrang importante, bed. Kung meron Exactly. akong isang pinagsisisihang binili right now, it's my bed. Kasi nagtipid ako na supposedly dapat pala bumili na ako ng quality bed talaga. And second, if you're working from home, siguro yon yung setup mo. Kasi so invest in your setup. And last, syempre, kailangan kong magluto. Kailangan kong matutong magluto. So yun, lutuan. Sa akin kasi right now, ang gamit ko is gas stove pa rin. So, hindi ako nag-induction. Pero if ever, lalo na yung mga common right now is nagpo-condo, so hindi applicable yung gas stove. Yes. And ano pa ba? Pinaghandaan ko rin yung safety, like nag-double lock, other padlocks, pero hindi pa ako nag-install ng CCTV kasi merong CCTV. Luckily, yung compound namin, may CCTV na talaga. Siguro yun yung pinaka-common na pinaghandaan ko talaga. And ito, may funny story ako nung nag-book out ako. Lahat kasi ng mga gamit ko, in-order ko online. Hindi ako nag-canvas doon sa mga nearby store, which is, mas nakamura pala sana ako kung nag-canvas lang ako doon sa mga store na nasa. Totoo yan. Totoo yan. Tapos, lahat nga ng gamit ko is binili ko online. Ang pinakahuling dumating is yung foam. So, 3 araw kami ng Oh my kapatid ko, God. walang hinihiga. Kasi kasama ko yung kapatid ko nung nag-move out ako para may katulong ako mag-ayos ng gamit. So, 3 araw kaming nakahiga sa sahig, literal. So, yun. Sa akin naman, siguro a few things. Una, ref.
Ref talaga kasi importante yung meron kang proper storage ng pagkain. Kasi pag hindi mo na-store yung pagkain ng maayos, masasayang. Hindi naman kailangan yung mahal na basta meron kang kahit maliit lang na ref na pwede mong paglagyan ng mga natirang ulam, ganun. Para iinit mo na lang siya ng pagka gusto mong kumain. Another thing, siguro na pwede kong mai-suggest, yung electric kettle. Yeah. As someone na hindi nakaka-function ng walang kape, siya, sobrang helpful niya. Kasi, alimbawa din, kung wala pa kayong lutuan sa bahay, gusto yung umigop ng something na mainit, pwede sa electric kettle. Lahat. Oo, functional din siya. And lastly, invest talaga dun sa higaan, sa bed. Kasi pahinga yun eh. Personally, naniniwala ako na rest or taking rest is also being productive. So, if you want to make the most out of it, invest ka na sa maayos na higaan. Yeah. Ako naman siguro, same with Ops. Ang unang binili ko nung nag-move in ako. Maybe because bed. Actually, inflatable bed to be specific. Ayun, inflatable bed. And hindi ko rin alam bakit inflatable bed yung una. Dahil din gusto kong may mahigaan din ako at magpahinga. Lalo na work from home setup ako. And then next one is my working station. 'Di ba? Nakakatawa. Tatakay bakit wala ang kitchen. The reason is dahil kapitbahay ko ang best friend ko. So, doon ako Akala ko dahil sasabihin mo dumadayo ka na sa akin. No. Kasi, ayun din, parang inisip ko kasi dahil na yung best friend ko kasama doon, parang in-offer din naman niya sa akin. Parang sabi niya na, Day, habang nag invest ka pa unti-unti sa pag-move in mo, dito ka na lang muna. Ikaw na lang siguro sa pagkain. So, parang naghati kami. Sa kanya yung lutuan, then sabi ko, sige ako na bahala sa grocery or what. And then, nung luckily talaga, nakabili ako nung own ref ko, which is ayun yung pinakamalaking investment or dream na nabili ko as solo living is inverter ref 2-door. Bongga. Kaya, natawa talaga ako. Sabi ko, oh my gosh, inverter. Nakabili ako. Alam mo ba, ilang beses ako nag-contemplate bago kasi siguro may personality din ako na bago ko rin bilhin yung isang bagay. Hindi ako din impulsive, lalo na kapag sobrang mahal. Iniisip ko kasi, is it worth it? And at the same time, kung bibiling ko kando, gano'n siya tatagal sa akin. Gano'n siya ka sobrang importante sa akin. Totoo. So, yun, yung fridge nente sa mall, kasama ko si best friend ko nga. Ilang beses muna kami umikot. Kasi sa Pure Gold namin binili. So, sabi ko, wait lang, pwede mga 3 ikot muna. Sabi ko, kasi ini-storage ko yung frozen food ko dahil sanay ako namang maglakad. Siguro mga 1 kilometer away yung from apartment to supermarket or the mall. Kasi magkakatabi lang naman sila. So, ganun siya kalayo. Parang ang ginawa ko na sabi ko, mga 3 ikot nga, try natin kung sakali. Ayun, sabi ko, kahit nakadalawang ikot pa lang sabi niya. In-offer niya, sabi niya, ay, bumili ka na. Ako na bahala sa'yo. Ganyan. Sabi ko, bakla, hindi ako sanay mangutang ng loan. Sabi, bakit? Sinabi ko, baka ngutang ka. Alam ko namang babayaran mo. Sabi ko, pero bakit parang sa pilihan? Sabi, hindi kasi. So, parang ninapag niya sa akin yung advantages and disadvantages ng may fridge sa bahay. Kasi, weekly nga daw, laging lumalabas. Sabi ko, hindi, exercise naman kasi sa akin. Sanay naman maglakad. I mean, I love long walks. Tapos sasabihin niya, you love long walks. Pero, paano kung umulan? Kasi nung time din na naka-move in na din ako sa era na yun, parang GCQ pa rin eh. So, may possible pa rin mag-ECQ. So, parang sinabi niya sa akin, what if kung maabutan ka ng ECQ, ikaw lang mag-isa, saan ka bipili? Kanino ako magpapamili? Makes sense. So, may sense na yung sinabi niya. Sabi ko, nga no. Tapos maya, pumunta na kami sa ref. Pabili ko. Parang tandaan niya. Oo. Tapos talaga sabi ko, sige po, bilhin na namin yan. Check out ko na yan. Ganun lang. And then sa inflatable bed, actually, nasad nga ako kasi nung nilet go ko siya kasi nag-inflate na lang siya na hindi ko alam ba't nabutas. Siguro kasi dahil marami din yung bisita plus yung mga kaibigan ng kapatid ko kasi nag-aaral siya that time, graduating. So, parang kumbaga, pinatuloy ko muna kasi yung isang dong friend niya, parang may struggle din sa bahay. So, instead na makapag-focus sa thesis,
Hindi siya makapag-focus. So, pinatuloy ko muna doon sa bahay. Sabi ko, total naman, lagi din ako sa galaan. So, carry lang naman. Basta ingatan nyo lang yung gamit. Pero may times din na may kalokohan din ginawa. At mga kapatid ko, ginawang panungkit yung ferting rod ko para makakuha ng papaya. Ganyan. Kasi may puno sa likod ng balcony ko. So, after na, sabi ko, after ng ilo-ilo ko nakita ko, kasi parang nag-my day yung kaibigan, kasi friend ko sa Facebook eh. Sabi, o anong ginawa niyo sa picture? Bakit nabasag? Eh, mga, alam mo na, things eh, na inuman, ayan, sabihin na natin. Nag-anuhan eh, nag-inuman sa bahay. Eh, pag uwi ko, sabi ko, di okay na. Pero yun, siguro yun din yung isa din. Naging thankful yung friend ng kapatid ko niya kasi kablock ko. Parang nilapitan ako ng ate niya, kami ng mom ko, sabi, uy, sobrang thank you po. Pinatuloy niya muna siya sa apartment mo nung during thesis days niya kasi yan nga, parang na-share nila, doon nila sinare yung problem. So sabi ko, ay wala po yun, okay lang po. Kahit nagbasag pa kayo ng picture dyan. Sabi ko, pero oy, joke lang, sabi ko, carry lang naman kasi I know how it feels. Kasi nandun din ako. Parang kumbaga, pay it forward din naman ako kasi yung mga tao din tumulong sa akin from Totoo. nung nasa kampuhan din talaga ako. Totoo. Lalo na nung college ako. Kasi just to give you some background, working student din ako nung college. So, yun, scholar din. We need to maintain grades para, alam mo na, kasi financial assistance din yun. So, talagang, ko din talaga. Yung mga hina-help out ko din talaga. Sabi ko, I know how it feels. Especially starting from the scratch. Kaya, ayun din. Kaya yung inflatable bed na yun talaga. Tapos yung fridge talaga. Sobrang means a lot talaga sa akin. So, parang ayun yung nag-remind sa akin na, oh, you started from the scratch. Pero kasi yung inflatable bed, di ko na mahanap saan napunta yun. Kasi yun nga, parang siya yung hirap ako i-let go. Kasi parang nakikita ko na, parang dati dito lang ako nakahiga ngayon. Alam mo yun, yung ganong feeling. Parang hanggang ngayon iniisip ko rin yung mga struggles ko. Sabi ko, paano ko nagawa to? Ewan ko kung may times ba na, ayan, siguro yung mga piece of advice ko din sa mga nagbabalak kayo sa solo living, ayan. May times na impulsive, lalo na sa mga gustong-gusto na talagang kumawala sa generation trauma or kung ano man yung dinadala nila. Ayun, pagplanuhin nyo din mabuti. Plus, hanggat kaya nyo. Kasi for me, pinaka-expensive talaga yung mental health. Noon lang din na-realize talaga. Kasi nung nag-solo living ako, doon ko rin nakuha yung peace. Ayun. Mag-alot din kayo ng budget for counseling Although it's quite expensive per session. Ako nga mismong psych major. Oo. Tao din naman kami, we're crying inside ko. Kaya ayun, may times na nagpapa-counseling din ako ayun. Na din talaga. Draining din talaga ang buhay, lalo na pag mag-isa ka lang din. And isa din sa sakit ng solo living din ang may anxiety, nade-depress. Kasi nung nasanay ka sa bahay, pwede ka pang kausapin eh. Unlike na mag-isa ka, ayun. Isa din sa naging investment ko din, yung mag-alot ka din ng budget for the counseling, yung step. Kasi syempre, doon na-start ng healing journey mo eh. Diba? Which I think we can save for our Next episode. Yes, hindi na natin yun. Pero, ayun, fridge, bed, para masarap ang buhay. Pero partida, wala akong plato. Kasi nga, doon tayo sa kapitbahay. Ay, pero natatawa ako. Share ko lang. Dahil natamad akong maghugas pa and di pa ganun kompleto yung gamit ko. Bumili ang paper plate and plastic spoon. Hoy, guilty ako dyan. Guilty ako dyan. Hindi kasi. Lalo na pag may bisita. Kaya sabi ko, one time sabi, babisita ako. Sabi ko, kaya huwag kayo magpa-plato, mag-paper plate. Kaya kasi okay lang kung kayo maghuhugas, hindi ako. Alam mo, as someone who loves posting people, natuto ako dyan, mag-paper plate. Minsan pa nga, may times pa nga na kumuha ako ng dahon ng saging. Kasi may dahon ng saging sa apartment ko. Sabi ko kay kuya, pwede mo kayo ng dahon ng saging? Wala lang, pambudol fight lang namin.
Pero yung Boodle fight namin nun, samgyup. Kasi may nabibili sa Bulacan na nakasat na Yung mas isa. nakakatawa talaga. Mukha nilang din talaga yung mga ganun. Pero yun, just to imagine din, mahirap sa umpisa. Pero, It gets better. Right? yes, definitely. Sobra talaga. Tatawa lang. Actually, ako ngayon, tatawa ako kasi pag naisip ko, paano mo makasurvive? I mean, from dito lang ako kumakain kasi need mong magtiis kasi ang dami ng gastusin eh. Like, hindi ka makakuha ng apartment ngayon lalo na, sobrang expensive na, ano ba, inflation na rin ba yung mga presyo? Magkano na din mga bilihin? So, hindi ka rin makaka-avail agad na, especially 1 month advance kung mas deposit pa nga yun, di ba? So, need mo rin mag-budget din doon, mag-set ng budget for that. Which I think, again, is very timely for our future podcast episode. So, siguro to sum things up, every time you start something or every time you embark on a new journey, it's hard. Yes. But then again, siguro yung takeaway namin from our personal experiences is that it gets better. Yeah. It gets better. So, darating din yung point na yun nga, yung makakapagpundar na kayo ng gamit para sa sarili ninyo. Darating din yung time na yun, makakapagpaunti-unti na kayo ng paglalagay ng laman dun sa tinutuluyan ninyo, whether you're sharing space with someone or you have your own place. So, since again, this is our very first podcast episode, we wanted to leave something for our audience. So, how about you? How was your first few months into solo living? So we want you guys to share your experience sa ating social media platforms, especially sa Facebook since we have our SLPH hub. So feel free to share your experiences, your stories. Sabi nga natin, di ba? So, what's your kwento? Chika mo na yan. Yeah. So this is Ayin. And this is Erin. And this is Aubrey. And thank you for listening to us. Thank you for being with us on our very first podcast episode of Solid Living PH Hub podcast natin to. So, we'll see you next time, guys. Bye-bye!